Matapos naman nilang masipat ang ganoong kalagayan ng mag-anak, agad naman nila noong tiningnan ang kalagayan ng kapatid nito. Sa kasagsagan naman ng pagsuri dito ni Orlan, maya't maya naman ang paghingi sa kanila ng tawad ng binata dahil sa kalagayan ng kanilang pamumuhay. Ngunit, nang marinig naman ni Baldo ang sinabi nito, napangiti lang naman siya habang sumasagot dito ng, "Huwag kang mag-alala. Sanay na kami sa mga ganitong bagay." "Alam mo, Noy, mas matindi pa rito ang mga naranasan namin. Naku, kung alam mo lang." Dahil sa kanyang naging sagot, napatitig lang naman sa kanya ang bata na parabang naghihintay pa yon ng karagdagang pagpapaliwanag mula sa kanya. Subalit, nang mapansin naman niya ang nais nitong ipabot, minabuti na lamang niyang manahimik para naman kahit papaano hindi sila magtunog mayabang sa pamilya nito. Makalipas pa ang ilang minutong paghilot at pagtawas dito ni Orlan, agad naman niyang tinawag ang kanyang kaibigan para kunin ang garapong naglalaman ng lunas pangontra sa lason at laway ng balbal. Base sa kanyang nakita, mga balbal ang gumagambala sa batang yon. Hindi ito mga pangkaraniwang uri ng nilalang, gawa ng kakaiba ang pamamaraan nito ng pagkuha ng makakain nila. Ayon sa kanya, na imbis na maghintay yon ng patay, gumagawa yun ng paraan para may mamatay. Dagdag pa niya na, yon ang unang beses na makatunog siya ng ganoong uri ng nilalang, kaya na may hindi niya maiwasang mamangha. Matapos naman yung mailahad ni Orlan sa lalaki, agad naman niya itong inabisuhan na wala na yung dapat na ipag-alala. Gawa ng kapag nainom na nito ang langis sa garapong pinakuha niya, lahat ng sakit nito sa katawan, bigla na lamang malulusaw. Pagmamayabang pa niya na, hindi pa pumapalya ang lunas na yon, kaya wala itong dapat na ipagkabahala. Pagkalahad naman niya nito sa binata, taimtim naman niyang inusala ng labi ng garapon, sabay sapilitang pinainom ang laman nito sa batang yon. Noong una, nagpupumiglas pa yon mula sa pagkakahawak niya, pero hindi naglaon, wala na rin yung nagawa kundi ang sumunod sa kanyang nais mangyari. Matapos naman niyang maipainom ang kabuuang laman nito, agad naman niyang inabisuhan ng nanay ng biktima na magsimula ng maglinis sa bahay nila. Ayon sa kanya, na isa sa pinagmumula ng karamdaman ng mga bata ay ang madumi nitong kapaligiran. Mariin niya ring inilahad, wala sa estado ng buhay ang pagiging malinis sa katawan at paligid. Nang marinig naman yon ng nanay ng binatang antingero, tumangulang naman ito habang nananatiling nagmamasid sa kanila. Maya-maya pa, nagdesisyon ng lumabas ng bahay sila Orlan para magpahangin. Sa kanilang pagmamasid sa lugar, nagdesisyon naman silang doong magpalipas ng gabi, gawa ng malakas ang kanilang kutob na bibisita ang mga balbal sa pamamahay nito. Si Orlan na mismo ang nagkumpirma ng ganoong bagay, gawa ng noong ginagamot niya ang biktima, napansin naman niyang malapit na yung mamatay. Kung nagkataong hindi niya yun nagamot, maaaring ang gabing yon ang magiging huli nitong gabi sa mundong ibabaw. Matapos naman niya yung mailahad, pabulong naman niyang inabisuhan si Baldo na manatiling alerto. Inutusan niya rin yung wag basta-bastang kumilos, lalo na kung makita nilang hindi gumagawa ng paraan ang kapatid ng kanyang pasyente. Matapos naman yung mailahad ni Orlan, bigla naman itong tinapik ng 3 beses ang balikat ni Baldo
sabay wika sa kanya ng, "Pagbigyan mo na ako, kaibigan. Ngayon lang naman to. Hindi na ako makapaghintay na makita ang abilidad ng batang yon. Sana man lang may maipakita siya sa ating interesante." Huwag ka nang umasa, Orlan. Hindi na yan mangyayari. Alam ko naman na ang abilidad lang ni Ingkong ang gustong-gusto mong makita. Sagot naman ni Baldo sa kanya. Sa paglalim pa ng gabi, tahimik na ang buong paligid. Habang natutulog na noon ang karamihan, silang tatlo naman matyagang naghihintay sa pagdating ng mga balbal. Kahit medyo dinadalaw na ng antok ang binatilyong yon, nanatili pa rin yon sa kanilang tabi, alang-alang sa kapatid nitong malapit ng gumaling. Hindi naglaon, pagtungtong naman ng 10:00, doon na nila nakita sa kauna-unahang pagkakataon ang grupo ng mga balbal na dahan-dahang naglalakad papalapit sa bahay na yon. Paglalarawan naman ni Orlan sa mga ito, para yung mga aso kung titingnan na walang mga balahibo. Bukod din sa matataba nilang katawan, agaw pansin din ang inuuod nitong mga bunganga na siya namang pinagmumulan ng mga baho nito na mabilis na yumayakap sa hangin. Makalipas pa ang ilang minuto nilang pagmamasid, agad naman siyang napasilay sa binatilyo habang matyagang hinihintay ang mga gagawin nito. Noong una, inakala niyang tatakbo ang binatang yon, pero nang masipat naman niya yung dumukot ng patalim, doon na siya nakaramdam ng tuwa para sa naging pasya nito. Pagtitigan naman nilang dalawa, inabisuhan naman niyo ni Orlan na suguri na ang mga nilalang na pangunahing kalaban ng kapatid niya. Nang marinig naman yon ng binata, walang pagdadalawang isip naman yung sumunod, kung kaya't agad niya yung pinasabayan kay Baldo. Maya-maya pa, paglapit naman ng binatang yon sa mga nilalang, bahagya naman yung napatigil matapos nitong masipat ang dami ng kanilang kalaban. Ilang beses din yung nagtanong kay Baldo ukol sa kanilang gagawin, pero hindi na yon gaanong pinansin ng kaibigan niya. Dahil sa pangyayaring yon, wala naman itong nagawa kundi pakiramdaman ang mga kalaban nilang naroon sa kanilang harapan. Pagsilay naman ni Baldo na wala sa mukha nito ang umatras, dahan-dahan naman niya yung nilapitan habang pabulong na nagwiwika dito ng, "Gawin mo lang ang makakaya mo. Huwag kang matakot. Palagi akong nasa tabi mo." Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, tumangulang naman yon habang walang takot na sumugod patungo sa mga balbal. Dahil sa ginawa nito, doon na nagpasya itong si Orlan na bahagian yon ng mutya na hindi naman niya gaanong ginagamit. Kaya niya yun ginawa dahil napag-isip-isip niya na kailangan din ng karga ng binata upang mailigtas nito ang mga mahal nito sa buhay. Sa pagpapatuloy naman ng pangyayaring yon, hindi naman niya maiwasang mapaupo sa damuhan habang masayang pinagmamasdan ang pakikipaglaban ng dalawa. Base sa kanyang pagkakatanda, nasa humigit 10 balbal ang kinaharap ng mga ito. Nakapagpalit-anyo na rin ang mga nilalang na yon, senyales na hindi yon basta-bastang mapapangibabawan pagdating sa pisikal na lakas. Gayunpaman, kahit magtulong-tulong pa ang mga ito, wala pa rin yung panama sa lakas at abilidad ni Baldo. Hindi naglaon, nang mapaslang na nila ang mga nilalang na yon, agad namang bumalik ang dalawa sa kinaroroonan niya habang naghahabol ng hininga. Sa panig naman noon ng binatilyo,
Bakas sa pagmumukha nito ang matinding takot at pagkagulat. Yun kasi ang kauna-unahang pagkakataon na mapalaban nito, kaya na may hindi nito maiwasang kabahan at mag-alala para sa kanyang buhay. Sa pagbalik naman ng katahimikan sa buong paligid, may hinahon naman niya itong pinaupo sa kanyang tabi habang inaabutan ng maiinom. Maya-maya pa, nang medyo kumalma na ang dalawa, agad naman niyang inilahad dito ang tungkol sa tagumpay na nakamit nito. Dagdag pa ni Orlan na, magmula sa gabing yon, wala na itong ibang iisipin maliban sa paghahanap buhay. Matapos naman niya yung mailahad, agad naman niya yung sinenyasan papalapit sa kanya habang iniaabot ang isang maliit na puting tela na naglalaman ng isang butil ng palay. Alam mo na siguro kung ano ang bagay na yan. Ingatan mo yan. Pili lang kayong nagtatangan yan. O ano, masaya ka ba ngayon sa mga nangyari sa buhay mo? Wika ni Orlan sa antingero. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, taos-puso naman yung nagpasalamat sa kanya. Halos mangiyak-ngiyak pa nga ang binatilyong yon habang iniaabot ang mutya. Nang maipamana niya na ito, agad naman silang naglakad pabalik ng kubo para makapagpahinga. Sa pagsapit ng sumunod na araw, agad naman nilang ipinagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Upang hindi na rin sila gaanong mahirapan pa, nagdesisyon na silang maglakbay sa mga lagusan. Kahit kasi nakakapagod ang ganoong gawain, alam naman nilang di hamak na mas madali ito kumpara sa mano-mano nilang paglalakad sa mga kagubatan. Sa loob ng halos 3 gabi at 2 araw, kung saan-saan na sila noon nakarating, makabalik lamang sa baryo ng mga Dibino. Noong una, napakahirap sa kanilang humanap ng eksaktong direksyon, gawa ng hindi naman sila pinapakialaman ng mga duwending naninirahan sa mga punsong kanilang dinaraanan. Dahil sa ganoong pangyayari, pilit naman nilang ipinagpatuloy ang kanilang ginagawa hanggang sa marating na nga nila ang gitnang parte ng isang masukal na gubat. Pagsilay naman nila Orlan sa buong paligid, hindi naman nila maiwasang matuwa, gawa ng yung mga lugar na kanilang nakikita, parte ng lupain ng baryo. Walang sabi-sabi. Agad naman nilang tinahak ang daan hanggang sa dumating ang puntong narating na nga nila ang mismong baryo kung saan sila nagsanay. Kagaya ng inaasahan, purong mga babae at bata lamang ang kanilang nadatnan sa lugar. Senyales na hindi pa rin tapos ang digmaang kinakaharap nito laban sa hukbo ng mga anghel ng kaliwa. Dahil sa pangyayaring yon, nagmamadali naman siyang tumungo sa trensera kung saan unang tumambad sa kanila bangkay ng mga Dibinong unti-unti nang naaagnas. Sa unahang bahagi naman ito, naroon ang kanilang mga kasama na walang sawang nakikipagpalitan ng mga palaso at sibat. Bagaman hindi na mabilang ang kanilang napapaslang sa kabilang panig, di pa rin nila maipagkakaila ang mas lalong paglakas ng puwersa nito. Halos minuminuto kasi noon, dumarating ang iilan pa nitong mga kauri na mas lalong nagpapatatag sa kanilang pangkat. Matapos namang masilayan ni Orlan ang ganoong pangyayari, agad naman niyang hinanap si Ingkong upang mabigyan niyo ng abiso ukol sa kanilang pagdating. Akala nila nasa lugar lang na yon ang matanda, pero pagkausap naman nila sa Dibinong direktang kumukuha doon ng utos, napag-alaman nilang nasa kabilang parte pala yon
ng kanilang trensera. Dagdag pa ng matanda na hindi na maganda ang lagay nila dahil bukod sa napapalibutan na sila, unti-unti na ring bumababa ang kanilang mga puwersa. Mariin din itong inilahad na hindi na mahalaga kung gaano kapaminsala ang mga abilidad nila, gawa ng yung kanilang mga kalaban parang walang katapusan ng pagdating. Nabanggit din ito na 3 na sa mga ngabayo ang kanilang napaslang, pero patuloy lamang yung napapalitan ng mga nilalang na di hamak na mas malakas pa kesa sa mga ito. Nang marinig naman nila ang sinabi ng matanda, nagmamadali naman sila noong tumakbo patungo sa kabila nitong bahagi. Habang binabagtas nila ang daan, hindi naman nila maiwasang mag-usap ukol sa kasalukuyang nangyayari sa lugar na yon. Pakiramdam kasi nila, unti-unti nang bumabaliktad ang sitwasyon. Kung iisipin kasi parang hindi mga pangkaraniwang antingero ang nakikipaglaban sa mga ito. Alam ni Orlan na purong dibino ang mga taong yon, kung kaya't hindi niya lubos maisip kung bakit nangyayari ang mga ganoong bagay. Makalipas pa ang ilang minuto nilang pag-uusap, agad naman niyang inabisuhan si Baldo ukol sa nais niyang pakikiisa sa digmaang yon. Alam niya kasi noon sa kanyang sarili na para makausad sila sa kanilang plano, kailangan muna nilang mapalaya ang mga dibino sa kamay ng mga ito. Maya-maya pa, nang marating naman nila ang kabilang ibayo ng gubat, doon nila nasilayan si Ingkong na kasalukuyang nakikipaglaban sa 5 mga ngabayong nakapagpalit na ng anyo. Nang masipat naman yon nila Orlan, agad naman silang lumapit sa mga natitirang kasama nito para magtanong ukol sa mga nangyayari. Nang marinig naman ng isang sugatang lalaki ang kanyang sinabi, hirap naman yung sumagot sa kanya ng, "Hindi namin alam, pero ayon kay Ingkong, ang pangunahin nating misyon, lipulin ang mga nilalang na yan. Bahala na kayo kung sa papanong paraan nyo yan isasagawa." Matapos naman itong makapagwika, nagmamadali naman yung gumapang papalayo sa kanila, kung saan may nakita yung isang dibino na malapit na ring bawian ng buhay. Nang masipat naman nila ang ginawa nito, agad naman nilang tinahak ang daan patungo sa kinaroroonan ni Ingkong. Mula roon, winasak nila ang lahat ng nilalang na kanilang nakita hanggang sa unti-unti nang lumuwag ang iilang parte ng lugar. Nang mapansin naman yon ng kanilang mga kasama, nagpumilit na rin yung sumugod para itaboy ang mga natitira. Sa loob ng halos ilang oras, ganon at ganon pa rin ang kanilang ginagawa. Bale, natigil lang noon ang ganoong kaganapan kapag napansin na ng mga nilalang ang pagputok ng takip silim. Bukod kasi sa nanghihina sila sa ilalim ng sinag ng araw, nawawala rin ang kanilang mga kakayahan na itinuturing naman ng mga nilalang na pangunahin nilang kahinaan. Sa pagsapit naman ng 5:00 ng umaga, lahat ng mga aswang na nakikipaglaban sa kanila unti-unti namang nawala. Nang mapansin naman niya ang ganoong pangyayari, nagmamadali naman siya noong tumungo sa matanda para ilahad ang mga bagay na nalaman nila. Nangako rin sila ditong magbibigay ng tulong sa abot ng kanilang makakaya. Pagkarinig naman ni Ingkong sa sinabi nila, dahan-dahan naman yung umupo sa isang antigong bangko habang sumasagot sa kanya ng, "Hindi nga ako nagkamali sa inyo ng pagpili. Salamat sa detalyeng ito. Mas lalo tayong mabibigyan ng linaw
kung papaano natin magagapi ang ating mga kalaban. Pagkasambit naman ni Ingkong ng mga katagang yon, dali-dali naman itong naglakad papalayo. Siyempre, hindi naman nila yon pinigilan, lalo pat alam naman nila kung ano ang responsibilidad ng isang pinuno. Kalahating oras pa ang dumaan, nagdesisyon na rin si Ingkong na bumalik sa kanilang baryo. Nang marinig naman yon ng kanilang mga kasama, pawang piling tao lang ang sumunod dito. Sa pagdating naman nila noon sa baryo, mariin naman itong inilahad ang tungkol sa mga planong kinakailangan nilang maisakatuparan. Naniniwala kasi ang matanda na yun lamang ang nag-iisang paraan para makapagbigay sila ng tulong kay Orlan at sa kanyang kaibigan. Pagtatapat pa nito sa kanila na mas mainam na kumilos ng maaga upang hindi sila maunahan ng kanilang mga kalaban. Dahil sa sinabi nito, pilit namang nagsitayuan ang mga kasama nilang balot na balot ng dahon at benda sa katawan. Bagaman wala na silang lakas para makipaglaban, nagpumilit pa rin itong mag-alay ng buhay para sa paniniwala ng kanilang pinuno. Maya-maya pa, nang mapansin naman ni Ingkong ang pinaggagawa ng mga ito, agad naman yung napatayo habang walang patid na pinagagalitan ang kanyang mga tagasunod. Ayon sa matanda, hindi mahalaga kung matatalo ba sila sa digmaang yon. Basta ang importante, wala silang makitang kasama na mag-alay ng buhay na wala man lang kalaban-laban. Pagtatapat pa ni Ingkong na maging siya man labis-labis na nasasaktan dahil sa pagkamatay ng kanyang mga kaibigan. Sa pagpapatuloy naman ng paglalahad nito ng mga bagay-bagay, marami na sa kanyang mga nasasakupan ang nagiging mahinahon. Kahit papaano kasi, hindi nila maipagkakaila na totoo ang lahat ng sinasabi ni Ingkong sa kanila. Makalipas pa ang ilang minuto nilang pag-uusap, agad naman sila nitong inabisuhan na gumawa na ng kanilang umagahan. Unahin niyo ang pag-iipon ng lakas sa inyong mga katawan. Tandaan niyo, baliwala ang ating mga mutya kung nanghihina tayo. Magsipaghanda na kayo. Madali lang ang araw. Wika ni Ingkong sa mga dibinong hindi pa malubhang nagtamo ng mga pinsala buhat sa digmaan. Pagkarinig naman ito ng kanilang mga kasama, agad naman yung nagtulong-tulong para maihanda ang umagahan nila. Hindi naglaon, tumambad naman sa kanila ang samot-saring putahe na pinaghirapang lutuin ng mga ito. Sa pagsapit naman ng tanghali, naging abala na ang kanilang grupo sa paghahasa ng mga armas. Yung mga kasama nilang nakatalaga sa depensa, nilalagyan na ng mga talim ng sibat ang mga kalasag nilang daladala. Natuto na rin silang humawak ng mga tabak na siya namang nagbibigay ng matinding suporta sa hanay ng mga kasama nila. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pagmamasid, doon nila naramdaman ang pag-asang pilit na pinanghahawakan ng mga ito. Isipin ninyo, kokonti na lamang ang bilang ng mga dibino noon, pero hindi pa rin yun pinanghihinaan. Bawat isa sa kanila patuloy na naniniwala sa pasya at kakayahan ng pinuno nila. Ilang oras pa ang dumaan, halos magkagulo na sa baryo dahil sa puspusan nilang paghahanda. Sila Orlan noon, itinalaga sa pagpapatalas ng mga patalim, gawa ng sa kanilang lahat, silang dalawa na lamang ang may kakayahan na gawin ito. Karamihan kasi sa mga dibino, kung hindi nagsusugat-sugat ang mga palad,
meron yung malalalim na pinsala sa kanilang mga braso. Dahil sa pangyayaring yon, pinili naman nilang tumulong ng hindi nagrereklamo. Para sa kanila, mainam na mahirapan sila, basta ba'y kapaki-pakinabang ang kanilang ginagawa para sa kanilang mga kasama. Maya-maya pa, pagtungtong naman ng 5:00 ng hapon, dahan-dahan ang umusad ang pangkat nila patungo sa mga trensera. Mula roon matyaga silang naghihintay sa pagtalikod ng araw, at nung mapansin na nila ito, nag-alay muna sila ng isang dasal bago sila maghiwa-hiwalay. Upang madagdagan naman ang kanilang puwersa, voluntaryong nakiisa si Orlan at si Baldo sa mga kasama nilang gumagamit ng kalasag. Alam kasi nilang yon ang nasa paunang hanay, kaya na may di hamak na mas malaki ang naitutulong nito kumpara sa iba. Nang mapansin naman yon ni Ingkong, hinayaan lang naman sila nito habang maiging pinakikiramdaman ang pag-usad ng kanilang mga kalaban sa ibayong parte ng patag. Pagtungtong naman noon ng 6:00 ng gabi, kagaya ng inaasahan, nagpakita sa kanila ang 4 na mga ngabayo kasama ang mga aswang na naghihintay naman sa likurang bahagi nito. Walang patid na rin ang pagsili para ng iba pa nitong mga kalahi sa himpapawid na animoy naghihintay lang ng utos na manggagaling sa nilalang na namumuno sa kanila. Pagsilay naman doon ng kanilang grupo, dahan-dahan naman silang umusad papalabas ng trensera, bitbit ang kanilang mga sandata. Ayon kay Orlan noon na, habang umuusad ang kanilang pangkat, pansin na pansin naman niya ang iilang mga dibinong purong mga mapurol na sandata ang hawak-hawak. Siyempre, upang hindi naman yun panghinaan, minabuti naman niyang wag nang pansinin ang mga ito. Maya-maya pa, pagtigil naman ng kanilang grupo sa gilid ng patag, agad naman nilang nasipat itong si Ingkong na naglalakad patungo sa pinakaunang hanay. Pagsilay naman ni Orlan sa matandang yon, hindi naman niya maiwasang kilabutan gawa ng sawangis ng matanda. Parang hindi na yon makapaghintay na pumatay. Paglalarawan naman niya sa pinuno ng mga dibino, wala yung pang-itaas na kasuotan na siya namang nagpapalitaw sa mga nagliliwanag na simbolo na nakaukit sa buong katawan nito. Dagdag pa ni Orlan na kakaiba rin ang presensya noon ng matanda at nakapagtatakang wala man lang yung kahit maliit na galos sa katawan. Dagdag pa niya na nakakapangilabot din ang orang inilalabas ng sandata nito na animoy kayang tumupok ng balat kapag wala kang puder. Sa pagdating naman ni Ingkong sa pinakaunahang bahagi ng kanilang pangkat, itinaas naman ito ang hawak-hawak nitong mahiwagang sandata habang nagbibigay ng konting mensahe sa kanila upang masigurong hindi sila mapanghihinaan ng loob sa puntong sumiklab na ang labanan. Maging matatag kayo! Alalahanin niyo mga kapatid at magulang niyong naghihintay sa ating tagumpay. Huwag kayong susuko. Sa dulo ng digmaang ito, tayo ang magwawagi. Sigaw ni Ingkong sa kanila. Nang marinig naman nila ang sigaw nito, paulit-ulit naman silang naghiyawan, pagpapakita ng kanilang suporta at pagsang-ayon. Hindi naglaon, nang marinig naman yon ang kanilang mga kalaban, bigla naman yung nagsiatungal at kasabay nito ang mabilis nitong paglusob sa kanilang grupo. Pagsilay naman nila sa mga nilalang na yon, walang takot naman nila yung sinalubong, hawak-hawak ang kanilang mga armas. Habang tinatahak naman nila ang daan, nanatili namang nakadikit sa kanya si Baldo upang magbigay ng tulong sa oras na kailangan niya ito.
Maya-maya pa, pagsiklab ng digmaan sa pagitan ng kanilang mga panig, ramdam na ramdam nila ang walang kahinaang lakas ng kanilang mga kalaban. Habang iniuusog naman niya ang kanyang kalasag, di naman niya maiwasang mapaisip na baka yun na nga ang nalalapit na katapusan ng baryo ng mga Dibino. Okay. Opinion ko dito sa 19. Grabe yung kilabot ko dun sa paglabas ni Ingkong. Isipin ninyo. Kayang tumupok ng balat ng walang puder ng ora na inilalabas ng sandata pa lang ni Ingkong. Nai-imagine nyo ba? Nakahubad yung matanda, hawak yung sandata, tinaas niya yun para magbigay ng mensahe sa mga kasamahan niyang Dibino. Kasi nga, papalapit na yung pinakamalaking digmaan na kakaharapin nila sa buong buhay nila. Kasi hindi natin masasabi, ilang dekada, siglo na ang lumipas mula nung nagkaroon sila ng ganito sa lugar nila. Kasi nga, itong baryo ng mga Dibino, ever since, hindi to na-penetrate ng kahit na sino. Napasok lang yung lugar nila dahil sa kakulitan ni Orlan. 'Di ba? Well, wag muna tayong mainis kay Orlan kasi medyo malayo-layo pa to. Ilang episodes pa to. Pero yun nga, para hindi kayo mabitin, isusunod kagad natin yung 20. Pero baka hindi 1 hour baka same-same lang tayo para alam niyo yun, merong kilig effect. Pahintay na lang ako sa 20. Salamat.